Back sa channel natin. So today guys, hindi health tips yung isi-share ko sa inyo guys. Hindi yung tungkol sa sakit ko, kundi yung tungkol sa kung paano kukuha ng sahod sa YouTube. So guys, dahil hindi naman tayo kumbaga sikat, kaya sumasahod tayo ng minsan every 4 months, every 3 months, or every 6 months. Ngayon guys, sumahod ako ng after 6 months kasi nga na-stroke tayo o nagkasakit tayo. No? So, kahapon, na-reach ko na yung $100. So, sabi ko, ngayon ako mag-asikaso. No? Of course, noong 12 pa, yung cut-off kasi is 7 to 12. So, pizza dosi, nag-ayos na ako. Pero sabi ko, antay-antayin ko kaya para madagdagan pa. Kasi alam ko naman kung may pumapasok araw-araw kasi siyempre updated tayo sa mga video natin. So sabi ko ganun. So ang pagkakamali ko kahapon kasi 'di ba ahead tayo sa oras sa US, no? 12. Alam ko naman na dapat 12 cut off. A-apply na ako ng cut off. Alam niyo ba guys na hindi ako nakapag-apply sa anong rason? Wala akong tanungan kung paano mag-apply kasi nakalimutan ko. Pero pang 3 times ko na withdraw dapat. Nakalimutan ko na guys kung paano. So search ako ng search dyan sa mga kapwa natin creator. Ang hirap intindihin kay puro yung pin pa lang ang ini-explain, yung puro kung paano mag-apply ng monetization. Kahit i-search ko na paano kumuha ng ilang bisis na nasahod. Pero something ganun, nahihirapan ako. Siyempre, nakakahilo po mag-search ko anong dapat mong gagawin. So, nagtanong naman ako doon sa grupo namin, Sabi ko, nakalimutan ko, paano na ba mag-withdraw? Sabi ko ganun. So, wala mang sagot kasi may mga trabaho at saka yung nag-send man doon sa group namin, hindi pa naman nakasahod. So, wala silang maituturo. So, sabi ko, paano ba naman ito? Naglalakad yung oras. Natural. Iba kasi yung oras, sa US, iba dito. Ngayon, hindi ko na-applyan. So, wala. Sabi ko, ay, wala. Nakikita ko kasi sa YouTube, what you call this, alam niyo ba guys na sometimes nabablank ko yung utak ko siguro dahil sa pagka-stroke natin sa YouTube, what we call this, hindi AdSense Studio, yun, YouTube Studio. Nakikita ko kasi sa YouTube Studio is 100.8 na, so it means na reach mo na yung 108, no? So pag makita mo pala yun, doon pala, pag makita mo yan ngayon, dito sa YouTube dashboard studio natin o sa YouTube studio natin, pag makita mo pala yun, doon pala sa Google AdSense is iba. Hindi pala yun doon magkaparehas. So, nakita ko doon sa Google AdSense ko is 94 pa lang. Pero dito sa aking YouTube Studio is 100 na. So, hindi pala yan agad-agad doon nag-reflect. Mag-wait pa pala yan siya ng ilang araw. So, I remember do 3 days pala ata. So, sabi ko ganun. Nakakatuwa naman. Excited na ako. Tapos excited ka kukuha ng sahod mo. Tapos, nakalimutan mo kung paano mo kukunin. So, yun yung experience na nakakatuwa na sabi ko, kailangan din pala time to time, i-check ko yung Google AdSense ko. So, kasi, lagi ko lang tinitingnan yung ang studio. Dapat sometimes, i-check mo rin yung Google AdSense mo. No? So, yun ho guys, yung nangyari sa akin. Hindi ko na-applyan para kukunin. Kasi nga, pag-check ko dun sa Google AdSense ko is 94 pa lang. So, titingnan natin bukas kung magkano yung ipapasok. Pero sa YouTube studio ko is nasa 100 na tayo. So, kukuha na naman tayo ng ating sahod. May pambili na naman tayo ng
ulam sa sarili ko, kag red rice o kaya black rice, yung mga gamot ko. Kasi hindi pa ako makakain ng may asin. Wala pa rin may asin yung kinakain natin. So, mahal yung black rice, guys. Tapos, ang isda. Pag magluto kasi kami ng isda, wala ring asin ang sa akin. Yung sa kanila may asin. Yung mga gulay, walang asin sa akin yung sa kanila. Basta lahat na pagkain ko walang asin. Sometimes ang ginagawa ko, nagadildil ako ng ulam nila, konting-konti. So, kaagad yan dito ko. Ramdam ko yan na naganabnisa. So, dahil yun sa sodium. Pero sometimes, yung kumakain ka na walang kalasa-lasa, di ba lalo ka nanghihina. Tsaka yung BP ko is nasa 97 ngayon, over 70, di ba mababa. Pero okay na yun sa akin, guys. Kaya sometimes nangadildil ako ng ulam nila na may lasa para na mag-angat-angat ng konti yung aking dugo, no? May vitamins na pinapainom sa akin yung multivitamins, no? Pero hindi ko nga nainom sa ngayon kasi number one, wala akong budget. Kaya pag makuha akong sahod ko, bibili ako nun. Yung pinapriority ko inom yung gabapintin, so sa mahal, at saka yung micronutrient ang mahal din. Imagine mo guys, 3 times a day na tag 62, tapos yung isa tag 52. So guys, sa hirap ng buhay, kahit ng isda nga, hindi nga ako makabili kasi nga walang pera. So kaya sabi ko, ang gamot ko guys, na alternate ko pa yun, no, diba? Kasi wala naman akong trabaho. Ang inaasahan ko lang yung pinapadala ng bunsong anak ko. So dinidivide ko yan guys. Tapos dito sa anak ko naman, pag mayroon silang isda na makuha sa dagat, so gustong gusto ko yun kasi nakakalibre, saka fresh. Pero hindi lahat na oras makakuha kasi lalo pa ngayon, ilang linggo na na puro bagyo, kaya wala. So, ang ginagawa ko, nangunguha lang ako doon sa garden. Minsan nga doon sa kapitbahay namin. Yung mga gulay nila, tapos kinarapuhan ko. Kagaya ngayon, ang balak ko is maghingi ako ng kangkong. Tapos, ang gagawin ko sa kangkong, igis ako sa garlic at olive oil. O, no? So, yun ang ulamin ko ngayon. And then, mayroon akong saging. Kasi wala kaming isda. Sobrang mahal ang isda. Wala naman akong budget. Diba? Akala ko makakuha na ako ng sahod ko. So, pag makakuha ako, makabili na ako ng isda, diba? So, guys, ganun ho yung isi-share ko sa inyo. Yan ho yung aking experience sa ngayon na kailangan natin i-recall man yung Google Ads natin. Ay kagaya ko na may sakit, lalo pa sa utak, blood clot, siguro nakakalimutan ko na, no? Kaya mag-a-update ako ng AdSense ko. Sa time to time, habang nag-a-upload ako, mag-a-update din ako ng AdSense ko. Okay guys, maraming salamat sa inyo. Salamat pala sa inyo lahat sa pag-support nyo sa akin, lalo na sa short video ko. Diyan ho ako kumikita. Sana naman yung mga long video ko, lalo pa yung mga share ko nung ako'y nagkasakit, nang ako'y na-stroke, ako'y na-positive sa immune system, makakuha kayo ng mga ideya kung paano kayo makarecover. Kagaya ko, 90% ngayon na recover ako guys. Kaya napapasalamat ako sa mahal na Diyos sa mga bagay na yun na hindi niya ako pinababayaan. Okay guys, maraming salamat sa inyo.